Hey mga bros, may balita nga po tayo dito po kay Derrick Rose. Yes, alam din naman natin na ito pong si Rose, ang isa sa palaging bumibisita dito sa Pinas mga kabrods. Dahil nga sa kanyang mga partnership, ambassador mga kabrods. Dahil siya na nga ang bagong ambassador ng Arena Plus. Pero alam nyo ba mga kabrods na ito pong si Derrick Rose ay gusto rin palang offer na ito ng San Miguel Beermen. Yes, alam din naman natin ng SMB. And alam din nila na itong si Derrick Rose ay pabalik-balik dito sa Pinas. And mahal na rin ni Derrick Rose yung mga Pinoy fans natin mga bros, dahil iba nga ang pagtanggap nga sa kanya. Yan nga ang sinabi rin mismo kay Derrick Rose. Pero ito pong SMB, kada balik dito ni Derrick Rose ay gusto na nila itong i-negotiate. Dahil gusto nga offeran ng San Miguel Beermen ng 8 million pesos ito pong si Derrick Rose para lang bumalik sa basketball. Dahil alam din naman natin na nagretiro na ito pong si Derrick Rose noong 2024 and huli na niyang nilaro sa NBA stint niya. Ito pong Memphis Grizzlies. Ito po kasing youngest MVP and former NBA All-Star na ito, mga kabrods, ay gusto kasing masubukan ng SMB. Alam din naman natin na umalis na si Justin Patton, pinalitan ni Benny Boatwright Jr. And mga kabrods, sabi nga nila, parang nag-aalangan sila kay Benny Boatwright. Alam din naman natin na si Boatwright champion na rin ito pong San Miguel Beermen. Pero yun nga, gusto rin kasi ng SMB na maibalik yung dating Boatwright na laro. Doon malalaman, doon sa mga upcoming games ng SMB with Benny Boatwright, kung talagang nandun pa rin yung laro ni Benny. Dahil alam nga natin na medyo may alitan ito pong dalawang kampo na ito kay Boatwright and ang SMB management. Dahil nga, imbis na ibalik na sa dati, hindi nga nagre-reply ito pong si Benny Boatwright. Pero ngayon bumalik na, mga kabro, ay gusto na ng SMB na iabang eto pong si Derrick Rose. Etong si Rose, kahit sabihin natin retired na o retirado na dito sa NBA, ibig sabihin ba nun mahina na? Hindi mga kabrod. Sabi nga nila, itong si Derrick Rose, may ibubuga pa ito. Dahil 37 years old lang naman, 37 anyos lang naman ito pong si Derrick Rose. And ang dami na ito pang mapapahirapang batang guards dito sa NBA. Yes mga kabrods, kung hindi nyo naman kilala itong si Derrick Rose, ito ay na ACL injury kasi dati. Nung ito ay kalakasan niya sa Chicago Bulls. Pero nung nagkaroon siya ng injury, ay nawala na yung laro ni Derrick Rose. Pero sa mga highlights na pinapakita ni Derrick Rose last season niya sa Memphis Grizzlies, sabi nila mga kabrods, kayang-kaya pa. Andun pa rin yung pagiging flashy point guard niya, bitaw sa tres, pagiging napakagaling na athleticism na player, mga kabrods, ang ganda rin ng court vision. Di naman ito magiging MVP or youngest MVP in the making sa NBA kung di naman ito malakas, di ba mga kabrods? Ang galing pala sumalaksa. Kaya dito sa SMB, kung itong si Derrick Rose ay makukuha nila, ay talagang swak na swak ito para sa Beermen position. Dahil syempre, Commissioner's Cup. Sabihin natin na walang height limit ngayong Commissioner's Cup mga kabrods, pero hindi naman ibig sabihin na porket walang import height limit ay kumuha ka na ng malalaking imports Hindi mga kabrods. Kung katulad naman ni Derrick Rose na 6'3 lang pero youngest MVP and talagang former NBA All-Star to sa NBA, talagang ito yung makakatulong sa'yo. Ang SMB kasi, line-up neto pagdating sa big man position, wala nang problema big yes mga kabrods, bonus na lang na meron kang mga 7-footer na import and malalaking import sa SMB. Dahil itong si John Marfardo, ang dami na itong trabaho dyan sa ilalim. And yun, talagang napupunan niya yun mga kabrods. Wala nang kahirap-hirap itong si John Marca. Ang SMB ngayon, kailangan na lang ng isang flashy na point guard, isang scorer na point guard na import mga kabrods. Kaya itong si Derrick Rose ang namamat at nakikita nila para dito sa fit na sistema ng SMB mga kabrods. Yes, ito ay kung sakaling hindi magtuloy-tuloy ng magandang laro itong si Benny Boatwright, ito yung kukunin nila. Ito, 8 million kontratang offer. Sabi nga rin sa reports natin dito kay Derrick Rose. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga bros, Derrick Rose to San Miguel Beermen. Sa kabilang balita naman natin mga brods, ito na nga yung mga rest back nga mga kabrods ayon sa reports natin. Ito, Roosevelt Adams, ang 6'5" player mga kabrods na dati dito sa PBA, plus itong mga kabrods Travis Jackson na dati rin PBA player na ngayong free agent na. So ito, unahin muna natin dito kay Roosevelt Adams na ngayong nasa Tokushima Gambarus. Yes, sa Japan B-League mga kabrods. So yun nga, malapit na rin daw mapaso ang kontrata din dyan neto ni Roosevelt Adams. Kaya nga mga bros ay inaabangan ito ng Hinebra. Ngayon kasi sa elimination round medyo nagkakaroon ng struggles talaga ito pong Hinebra. Alam din naman natin ng Hinebra hanggang playoffs lang daw yan or quarterfinals or semis, pero hindi nila kayang makatungtong na naman ng championship round, or kung makatungtong man,
talagang matatalo at matatalo yan. Dahil sabi rin ng mga reports and rumors natin, ang Ginebra ngayon ay kulang sa big man, kulang sa shooter, kulang rin sa forward mga kabrods. Kaya nga hirap din talaga sila. Pero itong si Roosevelt Adams, one of the best forward din naman na ito dati sa PBA. Di naman yan ma-offeran dyan sa Japan kung hindi ito magaling mga kabrods. 6'5 ito. 6'5 or 6'6", halos parang kasi ngayon laki lang din niya ito ni Jamie Malonzo. Halos same lang din ng laruan ni Jamie Malonzo. Ito na nga yung magiging next Malonzo kapag nakuha nila si Roosevelt Adams. Dahil talagang gusto na nilang ibalik nga daw si Jamie Malonzo mga brods. Pero itong si Roosevelt kasi, ang pinaka-available ngayon kaysa kay Jamie Malonzo na nakaban pa. So ito pong si Roosevelt Adams, athletic na player. Kayang bumitaw ng tres. Kayang mag-drive to the hoop. Kaya rin umasa. Magaling din sa rebounding skills. Kumbaga, Jamie Malonzo style talagang laruan nito ni Roosevelt Adams. Parang ala-import din ang galawan nito. Kaya, paldo ang Ginebra dito mga brods kung maihabol nila si Roosevelt Adams. Dahil talagang malaking tulong ang mangyayari dito. And isa pa dito si Roosevelt Adams dati, na alam din naman nating naglaro dati sa Terra Firma Jeep, pero ibang Roosevelt Adams na ang mangyayari ngayon dahil mas nag-improve na Roosevelt Adams na ngayon ang makikita nyo mga kabrods. So isa pa, Travis Jackson. Ito namang 6 flat point guard na ito, ang pinakamalapit na pwedeng makakuha ngayon ng Barangay Ginebra San Miguel. Bakit? Syempre free agent ito. Pwede mo namang ma-sign ito agad kahit wala ka ng trade mga kabrods. At dahil ito, ang huli niyan yung pinaglaruan, ito pong Blackwater Bossing noong 2022 pa yan. Tapos wala nang kumuha sa kanya. Pero mga kabrods, ayon din sa reports and rumors natin, ini-scout din ng Ginebra management ito pong si Travis Jackson dahil medyo umu-okay na rin ng laro nito sa Amerika. Yes, nakikipag-pick up game ito pong Phil-Am na ito. Dahil okay rin naman si Travis Jackson. Kayang umiscore, magandang court vision, consistency lang ang problema nito. Pero kung gusto mo itong maging backup ng Ginebra as a point guard position, pwede. Dahil scorer din naman ito pong si Travis Jackson. Ang maganda dito kay Travis, talagang pag nagkaroon ito ng confidence mga kabrods, talagang bibitaw at bibitaw yan. And mahirap na pigilan yan. Nung Meralco days yan, talagang gumagawa yan mga kabrods. Ewan ko lang, nasira kasi siya nung na-trade siya sa Blackwater Bossing. Mas binangko na siya doon. Pero mga kabrods, may ibubuga yan. May talent yan mga kabrods, may skills pa. Kaya nga sa tingin nyo mga kabrods, ito pong si Travis Jackson ay mailalabas ba ni Coach Tim ko ng tunay na laro nito? Dahil itong Ginebra ngayon naghahanap talaga dito sa mga free agent list natin. Kaysa nga daw maglaga sila ng player at mag-trade pa. Kaysa naman, di ba mga bros na gano'n ang mangyayari. So, ito, yung mga ibang players neto, i-reserva nila, tapos i-activate nila. Ito pong makukuha nila sa free agent list. Kaya sa tingin nyo mga bros, ito ba yung best na free agent na makukuha ngayon ng Ginebra? Travis Jackson na talaga magaling din at dissenting point guard. Tapos, itong si Roosevelt Adams na 6'6 or 6'5 small forward nila. Kaya komento mo lang mo dito mga bros at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bros. This is for Basketball Try Eruption lang. I'm out.